So ayun mga kaasang, na dalawang beses na nangyari to. Itong ating binibentang angelfish ay nangitlog dito sa host. Ayan o. Parang last week lang yung isang beses, tapos ayan, umulit na naman sila. So hindi ko na ibebenta siguro tong angelfish na to, at i-try natin i-breed at ililipat ko sila doon sa likod para mas matutukan natin. Ang dami o. Nung una hindi napisa. Ewan ko lang itong pangalawa kung mapipisa yan o. Pero hindi rin ako maasa dyan. So ililipat ko na lang itong ating angelfish sa likod. Ito yan yung female natin, yung puti. Tapos yung may itim, ito yung male. So try natin mag-breed kasi hindi pa rin ako nakakasuccess sa breeding yan kahit noon. So ayun mga kasang, nandito ako sa likod kanina. Tinititigan ko yung mga isda ko dito. At naisip ko na mga content about dito sa ating mga molino, kasi pansin ko marami pa rin nag-aalaga nito, at yun nga, dumadami yung yung variant niya, dumadami yung strain ng mga molly. So usap lang tayo konti tungkol sa mga molly. Alright, so yun mga kasang, hindi naman ganun karami yung strain ko ng molly. Actually dalawa lang ang strain, tatlo lang ang strain ko. Tapos dito sa bahay dalawa lang ang strain ko na molly, kaya wala akong masyadong mapapakita sa inyo. Pero pag-usapan na rin natin itong molly. So itong mga molly, saan ba galing to? Itong mga molly na yan, galing yan sa Central America. Doon talaga sila native, Central tsaka Southern America. So yung mga meron ako ngayon is balloon molly siya. Ayan, mga balloon, ayan, bilugan, maiksi yung katawan. So ito, hindi talaga ito yung original na itsura ng mga mollies. Ito ay dahil sa selective breeding na palabas ng mga hobbies na maging ganito na bilugan. Pero ang original talaga ng mga balloon mollies, mga mollies, yung mahaba. So ito talaga, hindi talaga yung original na form nila. Wala silang ganyan sa wild. Sa mga hobbies lang yan, tapos dumami na lang na parami ng mga nagbe-breed, yung mga bumibili, yung mga ganun. So ayun, kaya kung mapapansin nyo, medyo bilugan to. Ito yung mga balloon molly, meron ako dito isa. Yan, female. Yan, magbilog yung katawan niya compared to sa mga molly natin na original na pahaba. So yun, napakadaling alagaan ng mga mollies, gaya rin ng mga guppies. Live bearer fish sila. So live bearer sila, yung mga klase ng isda na nanganganak na fry na agad, ganyan. Pag lumabas sila doon sa female, nalangoy na agad sila. Hindi sila yung mga egg layers natin na alam mo yun, itlog muna bago mapisa at bago maging isda. Ito, live bearer yan. Tapos napakadali na mag-breed niyan, kasi once na may kasama lang yung, basta may male or female lang kayo, automatic dadami yan, no? So kahit meron kayo isang pares lang, talagang posibleng dumami. Ito nga, ilang peraso na to, tapos ang dami na nilang fry, diba? Napakadali. Kaya isa to sa mga paborito rin ng mga beginner na alaga ng isda. Dahil nga napakadali niyang paramihin at napakatibay ng isda niyan na hindi agad-agad namamatay. So itong setup ko dito, ito nilagyan ko ng sponge yan. Pero kung tutusin, kahit walang sponge, okay yan, no? Kasi may mga halaman kagaya nito. Ito, tab lang to na nilagyan ko ng lupa, tapos nilagyan ko ng konting halaman. So nilagay ko dito yung isang peraso, yun na yung nanay. Nilagay ko yung isang peraso na yan kasi nung nakita ko siya, feeling ko mga anak. So hindi naman ako nagkamali, no, na ayun nga, na marami na siyang fried dyan. Kasi yung mga molly, no, bigyan ko na rin kayo ng tip pag magbe-breed. Yung mga molly, parang gapi lang din. Pag gusto nilang mga anak, humihiwalay sila sa grupo. So kunyari marami sila dyan, makikita mo may nasa gilid dito, kaya nasa gilid to. Ayaw nila sumama. Pag makakita na kayo ng ganun, malapit ang mga anak yun, hindi lang makaanak yun eh. Kaya ang ginagawa ko pag ganun, nililipat ko sila sa solo nilang lalagyan. Kagaya nito, meron ako dito. Walang laman to dati, nilagay ko yung isa. So kinabukasan, nakita ko marami na silang fry.
So yan, hinayaan ko muna sila na lumaki ng mga 1 week na yata to o 2 weeks. Pwede ko na kunin ulit yung female at isama ulit dito sa ating community. Tapos yan, para lumaki na, mas mabilis lalaki yan yung mga fry. So ganun kadali lang mag-alaga at magparami ng molly. Hindi mo kailangan masyado ng effort yan. Pwede din naman na dito na lang din sa mismo aquarium niya. Ito, actually ito yan, may mga fry. Nanganak na lang dito yan, tapos yan, kasama na nila lumalaki. Okay lang din yan, kaso may possibility kasi na makain nila yung mga maliliit na ilalabas. Kunyari yung isa na yan, yan to, male to. Yan, kunyari yung female, nagbuga yan. Pwedeng kainin ng male, hindi natin masabi. Kaya mas maganda yung maraming halaman para may taguan. Kunyari nag-drop na yung yung female natin. Pwede magtago sila dyan sa sulok-sulok na yan. Kasi mahina pa talaga ang mga fry pag bagong labas. Pero pag once na lumakas na yon, makakalangoy na yan. So kahit habulin sila ng malalaki, hindi na sila basta-basta makakain. So ayun, sa pagbe-breed ng molly, mas maganda yung hinihiwalay talaga yung yung female pag malapit ang mga anak, kasi mas sigurado na mas maraming mabubuhay doon kaysa ginayaan nyo lang. Pero kung wala namang time, okay lang nga ganyan setup nyo na magkakasama na lang, dadami rin naman talaga yan. Pagdating naman sa pagkain guys, napakadali lang din pakainin ito. Ang akin, pinapakain ko lang siya ng once a day ng PO1 na pellet. So anything naman na maliit, minsan pinapakain ko rin sila ng Oiko Platinum na durog, yung mga pellet na malalaki na dinudurog ko lang para kasya naman sa bibig nila, tsaka yung maliliit para makakain din. Hindi naman kailangan talagang live food. Pero mas maganda talaga kung makakabili kayo ng live food, yung kagaya ng mga BBS, mga Daphnia, yan. Maganda sa kanila yun, mas mabilis lalaki yung molly nyo. Pero kung wala naman, pwede naman pellet lang din. At lumalaki rin naman sila. Ito nga lumaki dati maliit yan Hindi ko sila halos makita noon, pero ngayon nga, malaki na sila. So ito, pwede ko na ito ilipat. Gawin ko na ngayon dahil baka makalimutan ko na naman mamaya. So ito, sama ulit natin siya dyan. Tapos mabubuntis na naman yan dyan. Yan. Kasi nga may makakasama na naman siyang male. Ito yung male natin. Ganda ng Isocele Pino. Yan. Tapos ayun nga pala, sa balloon molly, hindi lahat lumalabas maganda. Minsan may lumalabas na medyo mahaba yung katawan, hindi balloon. Natural yun, Kaya mas maganda kung mag-breed kayo ng molly at gusto nyo yung mga bilugaan niya, yung mga ganyan itsura. Pipiliin nyo syempre. Pipiliin nyo yung i-breed nyo. Tapos pag nanganak yun, pipiliin nyo ulit yung mga anak. Ayun, nakakalagay ko lang ng female, pinagkaguluhan na siya agad. Yan. Gigil yung ating male. Dalawa pa. So ganyan lang. Pag nakikita nyo na nagaganyan yung mga molly nyo, nagbe-breed yan, hinahabol nila. Ito yung female natin Tapos yan yung hyphen na yan. Yan yung male. Hinahabol na agad So mga every month nanganganak yan ating mga female. Ganun kabilis lang ang niyan, parang gabi lang din. Ganun kabilis lang ang pagbubuntis sa mga anak na. So yung mga kasang napakaraming klase ng mga molly. Kaya maganda rin sa alagaan kasi depende sa trip nyo kung ano yung gusto nyong kulay o kung ano yung gusto nyong strain. At ngayon ang daming lumalabas ng iba't ibang klaseng strain ng molly. So ako ito lang meron ako, tsaka itong tricolor na binigay sa atin ni Mitra's Backyard. Tapos yung PKBM na galing din kay Mitra's Backyard. So yung PKBM yung talaga yung paborito ko kahit noon. Kasi itong dilaw nga. Ito yung yellow platinum. Ito mura lang itong mga yellow platinum. Hindi naman yun kasing premium ng mga rare. Marami kasing mga rare na strain ngayon. At ako hindi naman ako masyadong gumagastos pa sa mga molly. So okay na sa akin to na nakikita ko sila na dumadami na ganyan. Ganda pa rin naman kasi talaga. Kahit yung mga common lang na ganyan. So yung mga kasang, kung may mga tanong pa kayo o kayong mahiyang mag-comment, try natin sagutin sa comment yung mga tanong nyo. So sana nag-enjoy kayo sa video na to. Tapusin naman natin. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out!